Ngayong gabi ay matutulog ako sa ilalim ng tulay na to. Iba't ibang banta sa kaligtasan ang posibleng maranasan. Ang nakabulagtang katawan. Wala ng buhay. Sa ilalim ng isang tulay sa May isang taga lalaki sa ang ulo. natagpuang Bukod sa pagtaas ng tubig dagat ng biglaan, mga kahina-hinalang tao madalas din ditong pamugaran. Napakaraming bote basag. May isang grupo na inikutan ako at binalik-balikan. At pilit na ang loob ng tent ko ay maaninagan. Pero ang pinakamakatinding balahibo, Sino yan? ay ang misteryosong taong lumigit sa tent ko. Samahan niyo ako malaman ano ang misteryo at pakiramdam Ganito kadilim rito. ng 3 araw sa ilalim ng tulay manirahan. Mag-isa muna ako ngayon, iba yung katabi ko. Wala akong katabi ngayon dahil yung pupuntahan kong lugar ngayon is medyo sketchy. Wow! Mag-science ito. Ito yung isang tulay, 2 tulay yung iniisip ko overnightan natin. Hindi ko ba alam kung saan tulay yung mas relatively safe. Panghapunan. Dumaan muna ako ng talipapa para bumili ng panghapunan. Pinakamalaki na. Nakabili na tayo panghapunan. Pamprito lang to kasi wala tayong bahay ngayon para mabilis magluto. Mga goods na dito. May pond pa doon. Maganda yung view. Tara na bago magdilim. Makapag-set up tayo. Doon yung drone. Inalis ko yung stick ng remote control ng drone Sana hindi magalaw. at nilagay ko sa loob ng bag para makuhanan ng pagbaba ko. Tara, game na to. Game na, game na. Kahit kinakabahan, ang pagbaba ay akin ang sinimulan. Maingat at dahan-dahan lang. Nasa 30 feet ang taas nito. Bukod sa bit-bit kong backpack na mahigit 20 kilo, inaalala ko rin yung drone ko. Nakababa din ako ng ligtas. Susubukan natin mag-overnight dito. We'll see how it feels like. Kung safe ba? Hopefully safe siya. Fingers crossed. Hindi ako pwedeng pumunta dito sa pinaka rito kasi dito inaabot ng tubig. So ngayon magsiset up na tayo ng camp para makapag-settle in na tayo. Nagsimula nang lumubog ang araw. Magkahalong kaba at pananabik ang aking nadarama. Nag-set up na ako ng tent at sinimulan na ang gabi. So guys, no, mag-isa lang ako. Hindi ko muna sinama si Mrs. Pag hindi tayo sigurado, might as well ako na lang muna mag-adventure. Maganda yung lugar, tahimik, wala ibang tao. Andito sa backpack na to yung lahat ng yung buong bahay. Sa dalawa yung tubig natin. Ito kaserola. Ito na yung ating kitchen. Meron tayong mga lukot, snacks. Ayan, meron pa tayong mga extra na pagkain, delata, piyaya, pantry. Ito na yung ating kitchen at ang ating pantry. Nagsindi na ako ng portable bonfire at hinanda na ang lutuan. Una na ako magsaing kanina. Naprito na ang isda. Iba lang yung idea na sobrang daming tao sa taas. Pero sa baba, wala. Ako lang kalmado, mag-isa. Sobrang gutom na ako. Prito, magagutom ka. Kalmado ako naghahapunan nang biglang nabulabog ang katahimikan. Dito ako ngayon sa may tent ko, sa likod ng tent. So ayan, kumakain ako, hindi pa tapos yung pagkain ko. Tapos may narinig akong biglang kumalabog dun sa may kabilang part ng tulay. Parang may nalaglag na tao or something. Sumunod nun, parang 3 putok. Naglakas loob akong puntahan yung narinig kong kalabog at putukan. Medyo kinakabahan ako ng konti dito sa spot natin. Dati ko lang nababalitaan yung mga ganito. Dito ko nakita banda. Yan, dyan sa may no swimming. Baka naman paputok lang. Pero malayo pa naman yung paso. Inilawan ko yung taas ng tulay. Wala namang bakas ng kahit ano. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating na yung dulo. Dito banda yung nakita kong putok at narinig kong parang nalaglag. At may natapakan akong kakaiba. Bote lang pala. Hindi magandang senyales yung bote ng alak. Ibig sabihin may mga nagiinuman dito. Inilawan ko pa ng ilang beses ang taas para makasigurado. Kinakabahan ako. Itinatawa ko lang pero sa totoo kinakabahan na ako. Simula pa lang pala to ng mga misteryo mangyayari. So as you guys see, sobrang pitch black talaga. Mas nakakakilabot ang mga banta mamayang hating gabi. Ang clear naman. Sinubukan ko muna magpakalma Relax na muna tayo, pampakalma. Magsasmores lang ako. para mawala ang tensyon kanina. Tahimik, kalmado, walang ibang tao. Paminsan-minsan may dumadaan na isang motor, pa isa-isa na lang. Every 30 minutes, gano'n, wala na. Tahimik na rito. Yun ang buong akala ko. Maya-maya may naaninag akong ilaw. Pepper spray natin.
Very late na, so dapat wala ng tao. Pinatay nila yung flashlight nila. At tila papalapit na papalapit sa pwesto ko. Kaya yung sitwasyon agad ko nang inabiso. At kumpirmado, ako talaga yung sadyang pinuntahan. First spray ko, papalapit sila sa akin. Pinaliligiran na nila ako. Pagkatapos nila akong maikutan, umalis din sila. Yung pala yung nagmanman lang dahil mamayang madaling araw, muli nila akong babalikan. Sana hindi na bumalik yung mga to. Nang makalayo-layo sila ng kaunti, palihim ko silang sinundan. Iwanan ko muna yung tent. Bala ko malaman kung nagiinuman or may kakaibang ginagawang kababalaghan para matansya ko kung may senyales na delikado at kailangan ko nang lumipat ng pwesto. Ispatan ko sana kung anong trip ng mga yun. So nawala na sila, as in totally nawala. Hindi ko makita, wala silang bakas. Ito na, pabalik na ako sa tulay. Habang pabalik ako sa tulay, may nakita akong kakaiba na nagtatago sa gilid. Akala ko ito na yung hinahanap ko. Pero nagalit yung isa nung na-flashlightan ko sila. Ibang kababalaghan pala yung munti kong makita. Kasama yung 4 na pabalik-balik rito. Huli ko na napansin na babae pala yung kasama ng isa. At mukhang maistorbo sila. May nagde-date doon sa kabilang side ng tulay. Silipin natin doon sa taas. Napilitan ako umakyat sa taas ng di oras. Napakadilim at wala masyadong makita paakyat. Pero porsigido ako mas patan yung grupo. So okay pa naman yung trike natin dito. Kakahanap natin doon sa 4 na lalaking pabalik-balik. Pero yung nakasalubong ko, yung magkasama sa ilalim ng tulay. Paalis na sila kasi naistorbo kaya yata yung trip nila. Yun, naudlot yung pagde-date ng dalawa tuloy. Dito sila nakapwesto. Diyan. Bumaba na ako nang hindi ko mahanap yung grupo. Kakabalik ko lang dito sa tent. Hinanap ko yung 4 na lumiligid para lang makakita ko kung ano yung vibe. Security cam. Lagi ko ito dinadala pagka yung mga sketch yung lugar. Pepper spray. Tsaka meron pang isa na hindi ko pwede pakita sa camera. Tara, set up ko na para makatulog na tayo. Naka-hook up yung CCTV natin. 6 watts lang yung kinakain. Pinatong ko dito sa upuan para masasara ko na maayos yung tent. Okay, I think we're good for the night. We're ready. Kompleto naman yung gamit natin. Matutulog na ako. Pasok na tayo sa loob. Mag-aalas 11 ng gabi, ilang minuto pa lang ako sa pagkakahiga. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko. Biglang nag-ilaw dun sa... May biglang umilaw sa ilalim ng tulay at may hugis tao na lumigid sa tent ko. Sino yan? Bigla itong nagsalita at nag-iwan ng isang babala. Mamaya ipapakita ko ang action na pangyayaring nakuha, ang interaction ko sa misteryosong tao at kung ano ang babala nito. Kita ko naman siya rito. Nagbubukas na may strobe light nitong CCTV pagka merong galaw. Subukan ko matulog na. Hopefully makatulog ako tonight. Pero hindi pa pala dito matatapos ang gabi ko dahil mag-aalauna nang may papalapit na ilaw ako nakita. Iniilawan ako yung tent. Iniilawan yung tent ko. Bumalik yung 4 ko mga lalaki. Napansin ko na ito yung parehong grupo na nagmamanman sa tent ko. Papalapit sa akin. At ngayon mas lumapit na sila. Galing sa labas sinusubukan nilang ilawan at paanilagan ang loob ng tent ko. Itong ilaw na ito ay mula sa labas. Talagang tinututukan ako. Talaga, nung oras na 12:53, mag-aalauna na. Bumalik yung mga 4 kaninang lalaki. Ngayon, lumapit na talaga sila rito sa tent. Hindi ko alam, mas kinakabahan ako dun sa 4 na yon kasi bumalik galing dun sa Pampang. So hindi sila hagip ng CCTV. Pagtapat nila rito sa tent, pinatay nila yung ilaw. Pagdating dun sa may tulay banda, pinashlightan nila. Sa puntong ito, magkahalong kaba at galit ang nararamdaman ko. Kung anong trip ng mga yun, kung may plano ba sila or whatever. Pero baka hindi na ako makatulog talaga ngayong gabi. Dahil ayaw ko tantanan itong grupo. Bad trip ng 4 na yun. Tayin ko muna ito kasi baka nandiyan lang sa paligid. Ayan trip ng mga yan. Isinabit ko yung pepper spray para madaling makuha. Kinabukasan, nakulayan na ng magaan na pakiramdam ang kapaligiran. Napalitan na ng kalmadong emosyon ang kagabing puno ng kaba at tensyon. Nagmasid ako at natagpuan ang magdamag kong hinihintay na kapanatagan. Napakulo na ako ng pangkape natin, pang-almusal. Hindi rin talaga ako nakatulog at all kasi iba't ibang mga senaryo tumatakbo sa isip ko. Yung 4 na lalaking bumalik-balik kagabi. Tapos yun, iba rin yung... Ito na ang buong pangyayari na nakuhanan sa CCTV. Mag-aalas 11 ng gabi, may umilaw sa ilalim ng tulay at may nakaupong lalaki.
Matapos magmatsyag ng halos 1 minuto, dahan-dahan na itong bumaba. Naglakad sa gilid ng tulay at biglang nawala. Nang bumalik ito, misteryosong nakaharap lang sa tent ko at nagmatsyag pa ulit ng 2 minuto. Matapos ay bumaba na siya. At tila papalapit na sa aking pwesto. Sa puntong ito na aninagan ko na may tao. Nagpatuloy itong maglakad papalapit hanggang sa nawala na sa camera dahil di na nahagip. Nililigiran niya na ang tent ko. At nang muli itong lumitaw, dito na ako naglakas ng loob na sumigaw. Sino yan? May sinambit itong kataga at ito pala ay isang babala. Bumalik na ang misteryosong tao sa ilalim ng tulay. At sa loob ng 1 minutong bukas pa rin ang ilaw niya, nagpasya na ako maglakas ng loob at lapitan na. Hawak ang pepper spray sa kamay ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang pwesto. Tinuturo ko ang tent ko at nagpapaalam kung pwede ako mag-camping. Pero tila hindi niya ako naririnig kaya mas lumapit pa ako. Dito tinatansya ko kung gaano kadelikado. Kaunting sinyalis ng kakaiba sa kilos niya, agad akong aalis na. Pero hindi siya sumasagot habang kinakausap at tuloy lang sa kanyang ginagawa. Napansin ko medyo may edad na din yung mama. Inulit ko ulit yung tanong ko kung pwede ako mag-camping dito. At sa pagkakatanda ko, siya ay tumango lang. Pero pagkatapos may sinabi na naman, may connection ito sa grupo na ilang beses lumigit sa tent ko. At nang malaman ko kinabukasan ng dahilan, ay sobra akong kinabahan. Bumalik na din ako sa pwesto, umaasang naintindihan ako ng misteryosong tao. Lumipas pa ang 15 minuto bago ito nag-off ng ilaw niya. Yung pala, may hinihintay lang siya. Maraming mga iniisip ko yung gabi kaya hindi ako nakatulog. Habang naghahanda ng almusal, sinubukan kong puntahan yung misteryosong tao. Aalokin ko sanang saluhan ako, pero higit sa lahat, bakit ito pumunta kagabi sa tent ko? At nakita ko mga gamit niya. Nakumpirma ko na dito nga siya nakatira. Pero walang tao, kaya hindi na ako nagtagal. Dahil hindi ko alam ang magiging reaksyon nito kung makita niya ako nag-uusyoso. Pinunta ko yung matanda, wala dun eh. Yayain ko sana mag-almusal. Kwento-kwentuhin ko sana bakit siya pumunta kagabi. Dito ba talaga siya nakatira? Anong oras siya dumating kagabi? Sayang, wala eh. Kape lang, tsaka piyaya. Dumating na yung matanda. Nilapitan ko na ulit yung matanda. Mag-isa nyo lang po dito. At sinubukan ko usapin. Safe naman po dito, wala naman kayo. At nagulat ako sa mga kwento niya sa akin. Kabog nakaw. Magnanakaw? Sino po ninakawan? Kayo? Pati pala siya ninanakawan. Gas? Bigas. Ba't mag-isa lang po kayo? Wala kayo kasama. Hindi kayo nalulungkot. Nadurog ang puso ko sa sagot sa akin ng matanda dito. Ayos. Mangiyak-ngiyak niyang binahagi ang malungkot na trahedyang sinapit ng kanyang mag-ina. Di ko alam sasabihin kaya inalok ko na lang siya ng piyaya. Paano kayo nakakakuha ng pang araw-araw niyo? Pension. May pension po. At sinamantala ko nang itanong kung bakit siya lumapit sa tent ko kagabi. Ba't po pala kayo pumunta doon kagabi? Bumaba na ang matanda na may tila importanteng sasabihin. Kunin niyo na kami. Inalok ko ulit sa kanya ang almusal ko Para may kayo. at pinaunlakan niya naman ito. Pwede ako makiupo dito? Nagpaalam ako kung pwedeng tumabi para maituloy namin ang kwentuhan. Dapat doon ako mag-aano sa kabila kabilang tulay. At dito sinamantala ko nang itanong ang magdamag sa aking palaisipan. Bakit siya pumunta kagabi at ano ang kanyang sinabi? At kinabahan ako sa kanyang binahagi. Adik dito? May mga gumagala daw dito na adik. Dito sa kinaupuan namin mismo sila pumipesto. Dito po mismo? At kagabi nakita niya na daw ang pangyayaring to. Papalapit sila sa akin. Yung unang beses na lumapit yung grupo at niligiran ako. Kaya nung nakita niyang pumasok ako ng tent, inoff ang ilaw sa loob. Nagmasid muna siya ng ilang minuto at nung hindi nangyari ang hinihintay niya, lumapit na ito para mag-iwan ng paalala. At ang katagang sinabi niya ay, dahil iniwan ko nakasindi ang fairy light sa labas ng tent, nag-abiso siya dahil marami daw. Rugby boy. Mga rugby boys. May mga addict daw na gumagala minsan. Buti hindi ako na tsempohan. At malakas daw makahatak na atensyon ang ilaw na makinang. Tinanong ko rin sa kanya ano pa yung nakita niyang kakaiba. May mga nagde-date din daw dito paminsan-minsan. Maabot dito. Maabot din daw yung dagat sa kinauupuan namin tuwing bilog ang buwan. Ito, kainin mo na yan. Baka maano yan. Namulat ang mga mata ko na hindi porke nakatira sa ilalim ng tulay ay kahinahinala ng tao. May mga iba ding ordinaryo na madalas ay may masaklap na Ano kwento. nangyari sa mag-ina niya pala? Lunod. Nalunod po. Nakatanggap ng hindi magandang barahan ng buhay kaya wala silang pamimilian kundi magtiis sa ilalim ng tulay. Pero alam ko na naswertehan ko lang na matanong tao ang natsyempohan. Dahil ang magpalipas ng gabi dito ay delikado, maraming gumagalang siraulo at ang gabi ay nababalot ng misteryo.
Na-check na sa bucket list ko yung curiosity ko kung ano meron sa under the bridge. Pero gusto ko dun sa under the bridge, ang pinaka-literal na mismong bubong ko. Hindi pa tapos ang challenge ko sa tulay na to dahil ito yung pinakamahirap na part, ang paakyat na may dambuhalang bitbit na backpack. Shit, ito yung mahirap. Nakaligtas ako ngayon, pero yung sunod ng pagbaba ko dito, nangyari ang pinakamasamang senaryo.